simulan na po natin tong portion po natin na itanong mo kay Aratilis. Pwede na po kayong magtanong at pwede na po tayong sumagot. Pipilitin lang po natin sumagot. Pwede rin naman po kayo magbigay ng reaksyon at magre-react na lang po ako sa inyong mga reaksyon. Okay. Parang seryoso si Janrel sa joke niya. Medyo nagdadahilan na ang kampo ni Donaire. Tsaka hindi nyo po trabaho yun. Yun yung sinasabi natin. No? Hindi trabaho ni Donaire. Boxer lang po kayo. Hindi trabaho ni Donaire. Hindi trabaho ni Rachel yung questionin. No? Trabaho po yan ng commission. Kung saan kayo maglalaban. Nevada Commission. Kung wala kayong tiwala, bakit nyo i-insist yung gusto nyong uri ng ano? Tapos sumabog sa mukha nila, no? Yung sinasabi pala nila na bada testing, naka-enroll pala si Janrel Casimiro doon. Bakit pag vlogger ba dapat may kinakampihan? Hindi po yun. That's not the point, no? Nagbigay po nga ako ng halimbawa doon. Kung gusto mo maging neutral, talagang magpaka-neutral ka. Katulad nung mga nila nagbigay nga ako ng halimbawa si Dayan Castillo kasi nakita ko sila nagtanong siya, nakipagkumustahan, kamay-kamay, tapos pagkatapos uwi na. 'Di ba? Hindi yung maghapon mo kasama yung mga tao, kahit saan naroon ka tapos biglang ano ka pala. Pag may iba nakalaban, hindi ka nakasama sa team. Hindi po ganoon. Sa akin ang loyalty. Ang loyalty kasi sa akin. Ako nga hindi pa sumasama maghapon Pero very loyal ako sa mga tao. Yun po yung sinasabi ko. Yun po yung vlog ko Ngayon kung ang vlog mo ay pinakita mo na kaagad na ikaw ay neutral. Hindi ka kasama sa anumang team. Wala kang pinapanigan. Ako pangalan pala. May pinapanigan, may kinikilingan, may pinapanigan ako Yun po yung sa akin. Dapat, ganun ka rin talaga yung mag-asta. Hindi yung parang kasamang-kasama ka sa team. Tapos, yun naman pala, ban-ban ka rin pala dahil bangko ka sinabi ko, bangko ako sa basketball team. Yung po sinasabi kong bangko ako sa basketball team, yun po yung basketball team namin na dito po sa aming sa aming subdivision. Na kami po yung bago kasi yung subdivision. Kami po yung parang tatlong magkakasunod na champion doon po, no? Kasi nagsawa na po ako sa Nagsawa na po ako na ako yung star player, pero tambak kami. Alam niyo yun? Ako inaasahan, laging highest pointer ka. Panay mahina kalaban mo. Nagbago naman ako ng team. Doon naman ako sa punong-puno ng magagaling. Di ba? O bangko ka nga. Pero membro ka ng team, may silbi ka ron. Yun po yun, no? Hindi po dahil ban-ban ako. Marami lang sa team namin na mas magaling kaysa sa akin. Tatanggapin mo yun, role mo yun as a team. Di ba? Yun po yung ibig sabihin ng isang team. Once na sinabi mo Team Casimiro ka kahit sino kalaban. Kaya nga yung payo ko, sabi niya nga, matanda ka na payong matanda, gayahin mo yung mga neutral na mga tao, katulad nila, Attorney Tolentino, di ba? Si Tolentino. Hindi na mo makikita nakikipagkainan niya kasama ng mga boksingero, no? Wala siyang effort na ganun. O kaya katulad nilang Dayan Castillejo, nung mga Chino Trinidad. Ganun po. Kanya-kanyang banat yan. Kanya-kanya tayong vlogs Wala akong pakialam kung ano sinasabi niya sa vlog niya. Wala rin akong pakialam sa sinasabi ko sa vlog ko. Nakakatakot po si Donaire, kasama pala po siya sa grupo ng mga takusa. Oo nga. Naunawaan ko si Donaire, miyembro ko niyan. Boss Bad, sama ka na sa Team Quadro para kau na yung advisor. Hindi po. Soloista po ako Mahirap pong kasama ako sa team. Okay. Anong silbi ng laban, Sir Bads, kung alam na natin ang results?
Parang nanood lang tayo ng pelikula niya na alam na natin yung ending. Buti kumikita pa ang mga laban nila. Yun po yun, no? Yun po yun. Sabi nga ni Floyd Mayweather, yan po yung konsepto ni Floyd Mayweather eh. Yan po ang ginagawa ng Mayweather team ay legal na bank robbery, no? Hindi lang kasi laki ng kikitain. Hanggat pinapanood si Tank Davis na pay-per-view ng kung sino-sino lang ang kalaban, eh wala tayong magagawa doon. 'Di ba? Kung kahit sinong lalaban, Barrios, ang dami-daming pwedeng labanan tapos ang lalabanan mo si Barrios na may nanonood yung mga tao, si Floyd Mayweather. Matalino po si Floyd Mayweather habang pinapanood si Tank Davis. Eh sa totoo lang po, mas maganda pang panoorin si Tank Davis. At least, si Tank Davis, kahit alam nating mismatch, alam natin na mapapabagsak ni Tank Davis. Kaya masusulit ka rin. Kasi anong round mapapabagsak? O, di ba? Yun yun eh. Anong round kaya mapapabagsak to ni Tank Davis? Sulit pa rin yun kasi knockout. Ang wala talagang kakwenta-kwenta, si Floyd Mayweather, alam mo ng panalo, pero alam mo rin hindi niya kayang i-knockout. Yun po ang nakakainis na talaga. Okay. Labas mo. Boss Bad, sino sa tingin mo susunod na makalaban ni Ryan Garcia? Kasalukuyan po nagpapagaling sa mental illness niya, no? May saltik po si Ryan Garcia. Sabi na nga eh. 'Di ba yung sinabi ko na yan na parang may saltik? Kasi in-announce niya na may laban sa Lina Pacquiao. Parang wala naman na babalita at lahat ng mga vlogger, no, nagkagulo. Tuwan-tuwa sila. Binabalita, sabi ko noon pa eh. Hindi totoo 'yan. Boss, sino mananalo? Si Loma versus Davis. Lomachenko, walang duda. Kaya ni Lomachenko 'yun. Malakas kasi ang sa totoo lang, si Davis talagang ano lang yan, produkto lang po ng Mayweather promotion yan. Cherry picking. Ilaban mo po yan kahit kanino dyan. Ang mukhang tatalunin niya lang dyan sa mga superstars ng lightweight, si Ryan Garcia. Yun lang. Pero the rest, si Chopimo Lopez, si Devin Haney, hindi siya mananalo dyan. Boss, ano masasabi mo sa paratang ni Davis kay Lopez na wala talagang COVID si Chopimo? Saan na ba? Na wala talagang COVID si Chopimo, hindi lang maibenta ang ticket kaya hindi pa tuloy ang laban. Eh, sang-ayon nga ako riyan eh. Sa huling vlog ko, parang, hindi ko sinasabi na totoo, no? Pero parang nagdududa ako. Kasi, kapipirma lang uli bumalik siya sa top rank eh, di ba? Pumirma uli siya sa top rank. Eh, kasabay niya si Inoue. Nakukuha nyo? Kasabay niya yung laban ni Inoue. Kaya pinagsabayan ni Babarom. Alam nyo na, galit si Babarom nun. Ngayon hindi na galit si Babarom. Di ba? Isa pa yun. Ikalawa, yan nga. Si Arom na rin ang nagsabi, no? Ayaw niyong maniwala sa akin. Eh. Si Chopimo Lopez, hindi pang pay-per-view yan. Kaya nga maliit lang yung offer ko sa kanya. Eh kaya lang nga, kaya naman nila nilakihan na ngayon si Chupimo Lopez. Pera na po ng ESPN. Nanginayang yung ESPN. Eh. O hindi po nila maibenta. Alam nyo po, eto sa totoo lang po sino ba yun? Si Lance Pugmire. Isa pong katiwa-tiwalang writer sa Amerika, boxing writer. Sabi po ni Lance Pugmire, dahil kahit po mapopostpone na rin po, no? August 14, dapat kasabayan niya nito ni laban ni Casimiro versus Donaire. Yung laban nila ni Cambosos. Mapopostpone na rin po. Ang balak gawin kasi po para mabenta yung laban,
inimbitahan pa raw si Jennifer Lopez para mag-concert. 'Di ba ano 'yan? Yun nga yung pinagsasama yung boxing tsaka concert. Eh wala pa rin eh. Ayaw yata pumayag ni Jennifer Lopez. So sa madaling salita po, kino-consider na ngayon ng trailer yung pong nanalo sa bidding na gawin na lang silang undercard. Siyempre, nariyan na, nakakontrata na yung pera eh. Eh, parang malulugi yung trailer. Pagka tinuloy nila yung pay-per-view, mukhang konti lang po talaga yung bumili. No? Kaya pinag-iisipin daw, ayon sa Lance Pugmire, na gawin na lang undercard itong Cambosos Chupimo Lopez sa pagbabalik ni Oscar De La Hoya. Abangan po natin yan. Mauurong na sila sa September. Okay? Monching de la Santos, Serbad, undisputed era na. Oo nga, no? Marami na pong undisputed ngayon. Si Canelo, susunod na laban niya for the undisputed na. Sino pa ba undisputed? Si Josh Taylor ngayon, undisputed. Nauso na po undisputed. Sana makiuso rin sa weight category ni Angkahas, no? Maghamunan na rin para maging undisputed yung mga tao ron. Para may chance si Angkahas na maging undisputed din. Joshua, Lods, pag nanalo si Casimiro kay Donaire at manalo si Pacman kay Spence, may posibilidad ba na pwedeng maging co-main at main event sila sa parehong laban para sa parehong undisputed? Hindi po. Sayang po kikitain eh. No? Malabo po yun. Undisputed tapos undercard lang ng isang undisputed. Kaya na po nilang kumita na magkahiwalay. No? Si Pacquiao po, hindi niya po kailangan. Sayang naman yung undisputed championship. Marami po manunood niyan. Kung ang sinabi mo yung Inoue versus Casimiro na undisputed, naku, kikita po yan. Baka mag-pay-per-view pa po yan. No? So, hindi po papayag yung MP Promotion na pagsamahin lang, imbis na 2 beses silang kikita, magiging 1 beses lang. Sayang po. Okay? Boss Bad, ask ko lang kanino importanteng laban to, kay Casimiro o kay Donaire. Pareho po sa kanila. Pareho sila naghangad ng Pareho po sila naghangad ng history. History po yan. Dito po sa Pilipinas, talagang undisputed. Wala pa po tayong undisputed champion, no? Talagang kikilalanin po sila na siyempre si Pacquiao secured na yan. Best boxer ng Pilipinas. Ang pinaglalabanan po na pag naging undisputed ka, ikaw yung magiging second best champion ng Pilipinas, no? Sa lahat ng panahon of all time. Okay. Okay. Tanong lang, sino nakalaban ni Casimiro naka-level ni Donaire? Mas mataas pa po yung level ng Tete, no? Yung sa tingin ko ngayon Hindi po yung all time. Ibig sabihin, sa tingin ko po ngayon ang best. Ito po ang best sa bantamweight sa akin. Casimiro, Inoue. In order po to Tete, tapos si Donaire, pang-apat. Kaya si Tete po, mas malakas pa kay Donaire yun. Mas mananalo pala. Okay. Boss, tingin mo sino pinakamagaling pa rin sa lightweight? Skills, si 'di ba? Si Lomachenko. Kaya lang na kaya siyang talunin kasi malalakas tong mga bata na to eh. Yung mga mas matanda siya ng 10 taon eh. Sa mga bata eh. Kaya pwede siyang talunin sa sa lakas ng suntok. Okay. Sa lightweight division. After talunin ni Cuadro Alas si Donaire, Boss Bad, si Angkas naman isunod niya. Hindi.
Pag tinalo mo na si Cuadro Ala, si Donaire, for the undisputed ka na. Hindi po pwedeng ano, hindi po pwedeng unahin niya muna si Angkas. Sayang naman undisputed eh. Yun po yung tina-target. Hindi po si Angkas, hindi po siya hindi po siya nagma-matter ngayon, no? Wala po siya ibang division, tapos lesser champion po. Si Angkas po, hindi nga siya pinapatulan ng mga champion sa division niya. Dapat po kasi, gumawa rin ng gimmick si Angkas, no? Na mag-hire kaya siya ng isang tagahamon lang. Yung hamunin lang ng mga ano na yan. Kasi kung hindi niya kaya, kasi ganun po, may mga tao po na ano yung ano, yung hindi talaga niya kaya mag-trash talk. Mag-hire po siya ng may kakayahang mag-trash talk. Tapos dayo siya ron sa laban ng tao na yun. Tapos hamunin nila.